Naging matapat ka ba sa iyong salita at gawa? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang katapatan sa salita at gawa? Ngayon ay tuklasin natin kung gaano nga ba kahalaga ang katapatan sa salita at gawa. Nakarinig ka na ba ng salitang honesty is the best policy? Sabi nga, it is better to tell the truth than to tell a lie. Lagi dapat nagsasabi ng totoo. Pero ang tanong, ginagawa pa ba natin ang tama? O nagiging honest pa ba tayo? Katapatan sa salita, ito ay ang pagbibigay ng totoo at tamang impormasyon sa sitwasyong kailangang ipahayag ang katotohanan. Ang katapatan sa salita ay mahalaga dahil nagpapakita ito ng respeto sa kasunduan at pangako. Nagbibigay din ito ng integridad at kredibilidad at nagpapalakas ito ng mga relasyon at pagtutulungan. Narito ang mga angkop ng kilos ng katapatan sa salita. Una dito ay ang mataas na paggalang sa mga nakatatanda, gaya na lamang ng pagsunod sa mga utos ng mga magulang. Sa mga magulang nagsisimula ang mabuting edukasyon kung paano hinubog ng mabuti ang mabuting asal ng mga anak. Pangalawa nito ay ang pagsasabi ng totoo para makatulong sa ibang tao. Kagaya na lamang ng pagbibigay impormasyon sa isang tao o dayuhan na nagtatanong. Masarap sa pakiramdam kung nakatulong ka sa kapwa. Pangatlo dito ay ang pagsasabi ng totoo para maiwasan ang pagkalito. Maayos na paglilinaw sa maling impormasyon na naibigay o fake news. Isa sa mga rason ng kaguluhan ang hindi pagkakaintindihan, lalo na kapag iba-iba ang bersyon na naririnig. Kaya naman ito'y nagdudulot ng hindi magandang bunga sa bawat isa. Panghuli nito ay ang pagsasabi ng totoo sa kapwa para sa sariling kapakanan. Pagbabahagi ng sariling problema sa pamilya at kaibigan. Ayon sa kasabihang, no man is an island, nagpapatunay ito na kailangan ng tao ng kasama upang mabuhay ng may kabuluhan. Ngayon ay tukuyin naman natin ang katapatan sa gawa. Narinig niyo na siguro ang kasabihang, actions speak louder than words. Nako, halimbawa, sa pagpapasa ng gawain sa mga module, may nangangako na o nagsasabi na Ma'am o Sir, magpapasa na. Narito ang mga angkop na kilos ng katapatan sa gawa. Una, paggawa ng naaayon sa oras at panahon. Kagaya na lamang ng maagang pumasok sa paaralan o trabaho. Bilang mag-aaral, malalaman ng guro na ang bata ay seryoso at tapat na nag-aaral ng mabuti sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang oras ng pagpasok, pagsumitiin sa mga gawain sa aralin, at pagsunod sa mga utos ng guro. Pangalawa dito ay ang paggawa ng may pagmamahal sa trabaho. Paglalaan ng tamang oras para sa maayos na kalidad ng serbisyo at trabaho. Kapag mayroong pagpapahalaga ang isang tao sa trabaho o proyekto, ay maglalaan ito ng tamang oras sa kinakailangang serbisyo. Panghuli dito ay ang paggawa ng tama para sa kapwa. Kagaya na lamang ng pagsasauli ng bagay na napulot sa tunay na nagmamay-ari. Ang pagsasauli ng bagay na nawala ng isang tao ay isang kadakilaan. Tandaan, be honest even if no one is watching. Be the person of integrity. Ang desisyong pagiging matapat ay bunga ng sariling pagpapasya. Subukan nating maging matapat at isabuhay ito araw-araw.